This is Lali, ang inyong scientist princess. Andito nga tayo sa Alwine Fishing Camp. Dito lang yan sa Magalang, Pampanga, Philippines. Buwisita tayo ngayon kasi close natin ang may-ari. Una ko nga agad pinuntahan ng iguana couples, hoping na magkaroon na sila ng first baby as a happy family. Iguanas can live up to 20 years at sobrang hilig din nila sa araw. Iiwan ko na muna sila dyan para maglibat na. Stay strong, lovely couples. May 3 terrace din dito na parang may sakura effect. Bagay sa atin, napaka-romantic. Umakyat nga din ako dyan. Na-miss ko na parang maging magandang unggoy sa puno. Sa taas nga ay kitang-kita ang view ng fish pond. Hito at tilapia nga pala mostly mahuhuli dyan. Hito o catfish ay kilala sa kanilang whiskers na parang antena. Ginagamit nila yan para maghanap ng pagkain sa madilim na tubig. Pwede ka rin mag-basketball dyan tsaka volleyball. May bangka din pala dyan. Pwede kang magsagwan at sumakay, wag ka lang pa-fall. Nakababa na nga ako sa treehouse at tanaw na tanaw ang sunset. Dito dapat kami magde-date a year ago kaso hindi pa ako marunong gumala nun. Binigyan na nga ako dyan ng fishing rod at dahil buwisita tayo, cutie bamboo ang sa atin. Sobrang haba pala. Kala ko nga mag-an lang eh. Pwede na to pamalo. Wala tayong dalang magarang fishing equipments gaya nila kuya. Pinasilip din pala sa amin ang lilies at malaking alligator fish na parang takot gumalaw. Alligator gar is one of the oldest living fish species. Para silang dinosaur ng tubig. Meron din silang bagong alagang couple turtles. Yung couple ko, ayun, hinihintay ka pa, hehe. Love is patience, sabi nga, diba? Ito nga, nalibot muna tayo ni Sir Jay. Siya ang may-ari ng Alwine. Malawak talaga yung fish ponds. Chill nga lang si kuya at ate mag-fishing dyan eh. Mukhang masarap dala nilang pain. Nakakita na naman ako ng cute ducklings. Umupo nga muna ako dyan. Nag-iipon ako ng lakas. Mukhang mapapasahabak ako ah. Sabi ko gusto ko magbangka kaso bawal pa daw. Sobrang peaceful talaga. Kung gusto mo ng tahimik na araw, dito ka. Eto na nga, may supporter tayo dito. May pinapakausap sa akin. Kaboses ko daw tumawa si Lola. Akala ko nga nung una, ako lang yung napaka-weird tumawa. Nung nakita ko si Lola, napaka-aliwalas ng itsura. Tawanan mo lang ang iyong problema. Ayaw, di ma. Nagsimula na ngang mangisda ang inyong scientist princess. Wow! Kapag sa pelikula parang andali lang. Pero ang hirap pala. Lahat naman ng bagay mahirap eh. Lalo na sa umpisa. Basta, huwag mo lang susukuan. Pag na-master mo yan, madali na lang. Sa fishing talaga kailangan mo ng mahabang pasensya. Kasi mag-aantay ka pa kung kailan kakagat. Sinayawan ko na. Kinantahan ko pa. Kaso ayaw talaga sa akin ng mga isda eh. Parang sila. Hehe. Sabi ko nga dyan, nawala na yung sunset, nandito pa rin ako naghihintay. Diba? Sanay akong pinaghihintay. Basic lang sa akin yan. Iiyak mo lang yan, iiyak lang natin yan, tapos laban ulit. Ganun naman. Ganun lagi sa buhay. Hindi natin kaya at hindi natin pwedeng kontrolin lahat. Maluha-luha na nga ako. Kaya sabi ni Kuya Caretaker, panghuli niya na lang daw akong tilapia sa lambat. Ayun yung exciting part eh. Yung hinihila na para malaman mo kung gaano kadami at gaano kalalaki. Tapos pala, no? Nung pag-angat, puro pala baby fish. Lahat pala ng baby fish ay pinapakawalan kasi kawawa naman, di ba? Para mabigyan sila ng chance para lumaki pa. Si ate dun, oh. Nakahuli na naman siya ng hito. Parang pang-10 niya na yun. Naubos niya na ata yung hito sa fish pond. Mas masarap siguro yung pain nila. Nakita ko, liver eh. Ito si kuyang katabi ko kanina. Parang same kami ng sinapit. Tara, lipat ng fish pond kuya. Magagabi na. Umupo nga muna ako sa bangka kasi bawal pa anda rin gawa ng may mga nagfi-fishing nga. Alam mo yun, ang saya-saya ng feeling na happy lang. Ang payapa sa pakiramdam. Nakatingin pala sila sa akin dyan. Ang cute ko daw. Ang babaw daw ng kaligayahan ko. Simpleng tao lang naman ako. Comfortable ako pag hindi maselan yung tao. Isang technique nga pala ni Gary Boy. Nga pala si Gary Boy ay caretaker dyan. Ang gagawin namin ay maghahagis kami ng feed para lumapit yung mga isda. Lalo na yung mga fully grown na pwede nang ulamin. Hihintayin pala munang mag-settle sila dyan sa gitna. Katapos nun, dun na iahagis yung lambat kung saan yung banda. At ito na naman tayo sa exciting part. Hopefully, ngayon malalaking isda na. Ang dami naming nahuli. Kung ako lang kakain, pwede ko na maging ulam yan ng 1 linggo. Kapag pala nag-fishing ka dito sa Alwine, yung per kilo ng isda ang babayaran mo. Diba? Ang fresh nga naman ng mga tilapia dito. At halata namang ang lulusog pa. Gustong gusto ko talaga nag-harvest at nakakakita ng mga hayop. Hindi ng tao yung totoong hayop. Charing!
Pakawalan nga natin yung baby fish na to. Hindi na ayos paghagis ni Gary Boy. Sobrang sulit nga ng experience dito. Ingat nga lang sa paghawak ng mga isda. Pwede kasi tayong masugat. Ito at gabi na. Nakasindi na yung mga ilaw. Tara, sa swimming pool. Ayan na naman siya. Napakaligalig. Muntik ko nga mabasa yung cameraman ko. Sorry na, masaya lang. Papabuksan na natin ilaw sa pool in 1, 2, 3. Wow! O, diba? May iba't ibang kulay tayo dyan na pwede mong pagpilian. Pwede rin maging parang disco lights. Gusto ko pala sanang maligo dyan kaso wala akong dalang damit. Biglaan lang kasi ang pagpunta namin dyan. At saka isa pa, hindi talaga ako mahilig maligo sa gabi. Ang lamig kasi. Meron din palang bathing sun chair dito. Taranay kong humiga kaso malalim pala. Sorry na, laking bukid eh. May trampoline din pala dito. Sobrang excited ko nga agad akong umakyat. Kala ko nung una pwedeng tumalon-talon, bawal pala. Ayun, higa lang daw yung pwede. Kaya humiga na ako. Ang saya-saya maging parang bata, alam mo yun. Yung minsan tigilan mo muna ang pagiging seryoso sa buhay. Nag-relapse pa ako dyan ha. Kumakanta ako ng nananaginip ng gising nakatulala sa hangin. Pwede kayong kumain dito, mag-bonfire, swimming pool, treehouse, fish pond tour, may mga pets din sila, TV, at madami pang iba. Syempre, hindi kompleto ang araw ng batang yan kapag hindi siya nakapaglaro. Kaya samahan niyo siyang magpadulas na para bang hindi niya naranasan yan ng bata siya. Kasi talagang hindi naman talaga. Bago tayo tuluyang umuwi, kung anong una kong pinuntahan ay siya namang huli nating sisilipin. Parang favorite person mo lang. Yung person na mahal mo. Kahit pa iba kang responsibility sa bawat araw, siya pa rin ang nasa puso mong makita sa umaga bago ka umalis at masilayan sa gabi bago ka matulog. To love is a gift. Magmahal ka lang. Huwag mong ipagkait yan sa sarili mo. Ang sayang magmahal. Parang sila lang. Yan lang muna sa ngayon. Paalam. God bless. At hanggang sa muli.